Ito ay isang katotohanan na kung saan makikita natin na sa isang halimbawa ng mahal na ina ni Mama Mary, siya ay punong-puno ng grasya, punong-puno ng galak, sigla, at biyaya ng Diyos sapagkat sumasa kanya ang Panginoong Diyos. At dahil dito, siya ay kalugod-lugod sa Diyos. So kung titingnan natin ang buhay ni Mama Mary, na kung saan dumanas siya ng maraming pagsubok, bago pa lang niya ipinaglihis ang Panginoong Jesucristo, sinabihan na siya ng anghel na siya ay dapat matuwa at magalak sapagkat maglilihis siya at magsisilang ng sanggol ng tagapagligtas ng sanlibutan. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to the Holy Spirit. Amen. Mabiyaya, mapagpalang araw sa inyo lahat. Muli tayo po'y magkakasama-sama, magkakatipon sa araw na ito upang pagnilayan ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Samahan niyo po ako, tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mabiyaya, mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa araw na ito, napakalaga po ng ating mga pagninilayan sa araw na ito. Una sa lahat, nawa patuloy niyo pong subaybayan ang ating programa dito sa Emmanuel TV Network, ETBN, Philippines. At sa lahat po na nais na mag-comment, please comment down below. Sa araw na ito, napakaganda ng ating pagninilayan. Ang sabi ng anghel sa ating mahal na ina, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ito po ang ating pagninilayan. Kung gaano kapalad ang mahal na ina. Kailan lang po ating pinagdiriwang ang Assumption Day, kung saan ang mahal na ina ay inakyat sa langit. Inakyat si Mama Mary ng Panginoong Diyos kasama ang katawan at kaluluwa sa langit. Kaya nga ang sabi, mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So, sa ating napakinggan, sa sinabi sa atin ng Diyos, na kung saan totoo na inakyat ang mahal na ina sa langit. Si Maria ay inakyat ng Diyos sa langit, ang kanyang katawan at kaluluwa. Amen? So, ibig sabihin, lahat din tayo aakyat sa langit. Pero, paano tayo makakaakyat sa langit? Katulad ng ginawa ng mahal na ina.
paano ba siya iniakyat sa langit? Kung ating paginilayan, ang buhay ng mahal na ina, kung saan sinabi ng anghel sa kanya, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasayo ang Panginoon. So dito pa lang makikita natin na binati ng Anghel Gabriel si Mama Mary, si Maria, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. So ibig sabihin, ang mahal na ina sa simula pa lang kalugod-lugod na sa Diyos. At doon, taglay-taglay niya yung galak, yung tuwa sa kanyang puso. Pero kung iisipin mo, sabi nga ng mahal na ina, nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niya mabuti kung anong kahulugan niyon. Kaya sinabi ng anghel, huwag kang matakot, Maria, pagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawagin anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono, ang kanyang amang si David, maghahari siya sa angkan ni Jacob, magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Kaya nga, kung saan nakinig si Maria sa sinabi ng anghel, na kung saan sabi niya, nagulumihanan si Maria at inisip niya mabuti kung anong kahulugan nun. Kaya nga, sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ibig sabihin mga kapatid, kapag pala ang tao tulad ni Maria, kinalugdan ng Diyos, wala tayong takot sa buhay. Kapag pala sumasayo ang Diyos, ikaw ay punong-puno ng biyaya, ng grasya ng Diyos, tulad ng mahal na ina. Kung maaalala natin, sinabi ng Anghel Gabriel sa mahal na ina, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. So mga kapatid, mga salita na kung saan ito'y napakagandang pakinggan, napakalaking kagalakan sa taong makakarinig nito, na ikaw ay pinagpala, na ikaw ay dapat magalak, matuwa, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Amen? So kung sa tao, pag sinabi mo na, paano ko kalulugdan, sasabihin ng tao, sa mga taong mangmang, hangal, paano ko punong-puno ng grasya, wala nga akong bahay, wala nga akong pera. Pero si Mama Mary, hindi siya nag-isip ng kung ano-anong bagay. Taglay-taglay niya sa puso niya yung tiwala sa sinabi ng Diyos na siya'y kinalulugdan ng Diyos. Kasi kung titingnan natin ang pamumuhay ng mahal na ina, punong-puno siya ng marami silang pagsubok sa buhay. Pero makikita mo yung kapayapaan ng kanyang puso, ng kanyang isip. Yung peace of mind, na kung saan naniwala siya sa sinasabi ng Diyos, na pinasasabi ng Diyos sa Anghel Gabriel, na kung saan sinabi ng Anghel Gabriel kay Mama Mary, matuwa ka, magalak ka, sapagkat ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, pag pala ang tao sumunod sa Diyos, nagtiwala sa Diyos, naniwala, nakinig sa salita ng Diyos, ikaw ay kalulugdan ng Diyos at taglay-taglay mo ang galak sa puso mo. Amen? Taglay-taglay mo ang kapayapaan, sigla at galak sa puso mo. At hindi lang yun, punong-puno ka ng biyaya, ng grasya ng Panginoong Diyos. Tulad ng mahal na ina, punong-puno siya ng grasya, ng biyaya ng Diyos kasi sumasa kanya ang Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, ito lang palang kailangan ng tao. Sumaatin ang Panginoong Diyos.
upang matuwa, upang tayo'y mapuno ng galak, upang tayo'y matuwa, upang mawala ang anumang takot natin sa buhay. Kasi sinabi ni Santa Elizabeth kay Mama Mary, sabi sa kanya, sabi dito, basahin po natin. Sabi ni Santa Elizabeth kay Mama Mary, mapalad ka sapagkat naniwala ka sa pinasasabi sa iyo ng Diyos. Diba sabi dito, mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Amen? So, ibig sabihin, ang pagiging mapalad ay yung naniniwala ka sa Diyos. Marami pala hindi mapalad kahit mayaman kung hindi sila naniniwala sa sinasabi ng Diyos. Kasi maliwanag na sinabi ng Diyos sa ating mga pagbasa ngayon na kung saan sinasabi ni Santa Elizabeth, nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko na yung bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ito ay isang katotohanan na kung saan makikita natin na sa isang halimbawa ng mahal na ina ni Mama Mary, siya ay punong-puno ng grasya, punong-puno ng galak, sigla, at biyaya ng Diyos sapagkat sumasa kanya ang Panginoong Diyos. At dahil dito, siya ay kalugod-lugod sa Diyos. So kung titingnan natin ang buhay ni Mama Mary, na kung saan dumanas siya ng maraming pagsubok. Bago pa lang niya ipinaglihis ang Panginoong Jesucristo, sinabihan na siya ng anghel na siya ay dapat matuwa at magalak sapagkat maglilihis siya at magsisilang ng sanggol ng tagapagligtas ng sanlibutan. Amen? At kaya nga sinabi ni Mama Mary, paano mangyayari ito sapagkat ako'y dalaga? Anong sagot ng Anghel Gabriel? Sabi dito, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ay kaalnabuan ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. At ang sagot ng mahal na ina, ako ay alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So ito yung kapangyarihan ng Diyos. Walang hindi mapangyayari ang Diyos. Amen? Kaya nga, may mga iba nagtatanong, paano kaya mangyayari ito? Paano kaya ako gagaling? Pero si Mama Mary, dalaga. Pero hindi siya nag-alilangan sa sinabi ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Mama Mary sa Anghel Gabriel, ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ito pala yung mahalaga sa ating buhay. Na sa mata ng tao, imposible, pero sa taong may malaking pananalig, tiwala sa Diyos, ito ay magaganap. Kaya hindi nag-alilangan si Mama Mary, hindi niya sinabing, sandali lang ako'y ikakasal. Hindi po niya sinabi yun. Kundi sinabi ng mahal na ina ni Mama Mary, ako'y alipin ng Diyos. Mangyari nawa ang iyong sinabi. Amen? Ibig sabihin, ito pala yung mahalaga sa buhay ng tao. Yung matuto tayong makinig sa sinasabi sa atin ng Diyos. Upang na sa ganon,
matutuhan din nating ganapin ang mahalagang misyon natin sa buhay. At yun ang sundin ang pinagagawa sa atin ng Diyos. At tulad ni Mama Mary, ng mahal na ina, sumagot siya, "Yes, Lord. Yes, Lord." Amen? Kaya siya punong-puno ng grasya. Kaya punong-puno siya ng biyaya. Kaya siya ay dapat na matuwa at magalak sapagkat siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos Amang nasa langit. Kaya punong-puno siya ng biyaya at grasya. Minsan ang tao, kahit mayaman, kahit makapangyarihan, kahit nasa kanya na lahat, minsan nawawala sa kanya yung grasya ng Diyos kung hindi siya nakinig sa Diyos, kung hindi siya naniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Titingnan natin si Mama Mary. Ang buhay niya ay simpleng-simple. Amen? At dito makikita natin si Mama Mary na kung saan dumanas siya ng hirap pagsubok. Nung siya'y nagdadalang tao at dinadala niya sa sinapupunan niya ang Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos, kung saan sinabi ng anghel sa panaginip kay Saint Joseph, umalis na kayo rito kasi si Haring Herodes nais patayin ang mga sanggol simula pagkasilang hanggang 2 taon ba yun o 3 taon. Kaya tumakas sila, pumunta sila sa Bethlehem. So, sa tao na kulang sa faith o kulang sa tiwala sa Diyos, mag-iisip siya, paano akong matutuwa? Paano akong papupulang grasya? Doon pa lang sa paglilihi ko, nandun ay mga pagsubok. Pero makikita mo ang katatagan ng ni Mama Mary. Sumusunod siya ng pagpakumbaba. Sinusunod niya ang Diyos. Dahil alam niya na ang dulo ay katagumpayan, kaligtasan. Kaya nakahanda siyang magtiis anumang pagsubok, anumang hirap. Kaya punong-puno siya ng grasya ng Diyos. Amen? Minsan sa tao, kulang sa tiwala sa Diyos. Kulang sa paniniwala sa Diyos. Kaya nawawala sa kanya yung grasya, yung biyaya ng Diyos. Kasi makikita mo si Mama Mary, hindi niya alam kung saan sila pupunta. Pumunta sila sa Bethlehem pero hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanila doon kasi wala naman silang titirahan doon. Pero taglay-taglay nila ang pananalig sa Diyos. Taglay-taglay nila ang paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Yun ang sana ang mangyari sa ating lahat. Taglayin natin yung ating tiwala sa Diyos. Kaya nga, makikita natin, kumakatok si Mama Mary sa bawat tahanan sa Bethlehem. Pero para sila'y patuloyin. Pero ni isa, walang nagpatuloy. Amen? Siguro kulang sa faith, magreklamo na yung tao. Na, wala naman akong ganito, walang ganito. Pero si Mama Mary, makikita mo yung humbleness niya, makikita mo yung katyagaan niya, makikita mo yung kabaitan niya at yung kabutihan niya. Na ang tanging nais niya ay sundin ang Diyos. Amen? Kaya nga, pinatutuhanan ng Diyos sa ating lahat na maling-mali ang sukatan ng tao para ang tao ay matuwa at magalak. Maling-mali na akala ng tao para ang tao ay pinagpala o mapalad o para siya'y magalak dahil siya'y maraming lupain, dahil siya'y sikat at tanyag. Ito ay isang kasinungalingan. Sinasabi ng Diyos ang katotohanan na ang tunay na mapalad ay yung taong marunong makinig sa Diyos. Yung taong marunong maniwala sa Diyos. Kaya nga sinabi ng Diyos sa atin, mapalad ang nakikinig ng kanyang salita at tumutupad nito. Amen? Ibig sabihin, marami pala, kapag ang tao pala hindi nakinig sa salita ng Diyos, hindi pala mapalad. Kaya nga,
Kahit anong paghihirap, pagpapagod ng tao, wala pa rin silang galak sa puso. They feel so empty. May kulang. Samantalang si Mama Mary, punong-puno siya ng biyaya, punong-puno siya ng galak sa puso. Kahit wala siyang kayamanan, kahit wala man siyang pera, wala man siyang tahanan, pero punong-puno siya ng galak sa puso niya. Dahil sumasa kanya ang Panginoong Hesukristo. Ito pala yung dapat nating hangarin, na sumaatin ang Panginoong Yesus sa ating buhay. Ano bang ginawa ni Mama Mary? Ang ginawa ng mahal na ina, una, nakinig siya. Pangalawa, naniwala siya sa sinabi ng pinasasabi ng Diyos. At inalagaan niya, pinaglingkuran niya ang Panginoong Hesukristo. Na kahit nakikita niya ang anak niya na pinahirapan hanggang sa ipako sa krus, hindi siya nagreklamo. Tiniis ng mahal na ina yung hirap na nakikita niya sa kanyang anak. Ni gabutok man, hindi nagsalita si Mama Mary. Napakahirap nun kung makikita mo ang anak mo na pinahirapan. Pero sa mahal na ina kay Mama Mary, dinadala niya ito ng maluwag sa kanyang loob. Matatag niya itong napagtagumpayan. Kasi taglay-taglay niya yung tiwala sa pangako ng Diyos na ang Panginoong Hesukristo ng kanyang anak ang siyang magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Ito pala yung sikreto ng buhay. Na napakahalaga pala na taglayin natin yung tiwala sa Diyos. Na makamtan natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Si Mama Mary, wala man silang tahanan, hindi man siya mayaman, pero siya ang pinakamapalad sa lahat. Imagine mo, iniakyat ang mahal na ina sa langit. Iniakyat ng Diyos sa langit. Katawan at kaluluwa, iniakyat ng Diyos sa langit. Ibig sabihin, ito yung the best part ng buhay ng tao. Ang tayo ay umakyat sa langit. Amen? Ibig sabihin, pinakita ng Diyos, wala man silang yaman, hindi man sila sikat, nandoon ang hirap, nandoon ang pag-uusig, nandoon ang kahirapan, pero ang pinakamahalaga, nasunod mo ang Diyos sa buhay mo. Ang pinakamalaga, naniwala ka sa pinasasabi ng Diyos. At yun ang mahalaga. Mapalad ang nakikinig ng kanyang salita at tumutupad nito. Kaya nga sinabi ng mahal na ina, kung ating babasahin, ang sabi niya sa atin, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, kahit anong hirap na dinanas ng mahal na ina, imagine mo, siya ay nanganak, isinilang niya ang Panginoong Hesus sa sabsaban, pero ang puso niya nagpupuri sa Panginoon. Ni gabutok, hindi siya nagreklamo. Very humble. Taglay-taglay niya, nandoon yung puso niya ay nagpupuri sa Panginoon at yung kanyang espiritu nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Ito yung mahalaga sa tao, na kahit anong bagyo unos sa buhay natin, yung puso mo nagpupuri pa rin sa Diyos. At ang espiritu ay nagagalak. Ang aking espiritu nagagalak dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. So, ibig sabihin, mga kapatid, may sakit ka, may problema ka, wala kang pera, inagawang ka ng posisyon, ninakawang ka ng posisyon, tinanggal ka sa trabaho na walang karapatan, pero kung sumasayo ang Panginoong Hesukristo, hindi niya lang mananakaw ang kagalakan sa puso mo, ang kapayapaan, tulad ng mahal na ina. Kaya nga, sa buhay ko, nung ako'y ninakawan ng posisyon, inagawan ng posisyon, tinanggal sa trabaho na walang katarungan, ang mahalaga, hindi nila nanakaw ang kapayapaan ng aking puso. Kaya nga sabi ng mahal na ina,
sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. So, ibig sabihin, ang pagiging mapalad ay yung tayong lahat makarating sa langit. Tayong lahat maganap natin ang ating katungkulan, ang ating misyon. At yun ay matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang utos, sapagkat anumang gawin mo, mabuti, masama, isusulit mo sa Diyos. Amen? Kaya nga sinabi niya, banal ang kanyang pangalan, dahil sa dakilang mga bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya mga may takot sa kanya sa lahat ng salinlahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya mga palalo ang isipan, ibinaksak niya mga hari mula sa kanilang trono, at itinaas sa mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So makikita mo na kung saan si Mama Mary, maraming kahit sa mga ibang sekta, lagi nilang tinutulisang mahalay na, pero hindi nila alam, mapalad ang mahalay na, kasi siya ay reyna at langit, reyna ng langit at lupa. Diba? Dahil siya ay anak ng Diyos, anak ng kataas-taasang Diyos, anak niya ang Panginoong Jesucristo na tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya mapalad yung mga taong inuusig dahil sa Diyos. Dahil kakamtan natin ang langit. Na huwag nating hayaan na ang tao ay hindi makarating sa langit dahil sa kayabangan, dahil hindi sila nakinig sa Diyos, dahil hindi sila naniwala sa salita ng Diyos, dahil hindi sila sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, sabi ng mahal na ina, nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. At sabi nila, at mula ngayon tatawagin ako mapalad ng lahat ng salinlahi. Amen? At kinahabagan niya mga may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig at ibinaksak niya mga hari mula sa kanyang trono. Ibig sabihin, anumang kalagayan mo, hari ka, makapangyarihan ka, kapag hindi ka sumunod sa Diyos, hindi ka nakinig sa Diyos, kapag ikaw ay ng api, ng apak, o ng lamang, o hindi mo pinairal ang katarungan, ibabaksak ka ng Diyos. Pero kapag natulad tayo sa mahal na ina, na kung saan, sumunod siya sa Diyos. Hindi niya sinabi, ikakasal ako. Kundi sinabi niya, ako'y alipin ng Diyos, mangyari nawa ang iyong sinabi. Ito sana yung ating tugon sa buhay natin. Yes, Lord, I will follow Jesus. I will serve you. Upang mapuno tayo ng grasya at biyaya ng Diyos. Minsan kasi ang kanilang Diyos, pera, kayamanan. Kaya minsan naliligaw ang tao, nasisira, napapahamak. Kaya nga dito sinasabi sa atin na kung saan binaksak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinusog niya na mabuting bagay ang mga nagugutom. At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Imaginein mo, abang kalagayan pero itinaas ng Diyos. Diba? Kumakatok si Mama Mary sa bautanan pero ni isa wala nagpatuloy. Pero makikita mo, siya pala ang reyna ng langit. Iniakyat ng Diyos ang mahal na ina, katawan at kaluluwa, iniakyat ng Diyos sa langit. Aba ka man sa lupa, pero kung mananatili kang mabuti at nakikinig sa salita ng Diyos, sumunod sa kalooban ng Diyos, naniwala sa salita ng Diyos, itataas ka niya, pararangalan ka ng Diyos sa langit. Kasi ang buhay natin dito, may tuldok, may hangganan. At ang tunay nating tahanan ay sa langit. Upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan.
Kaya nga dito kung saan nakikita natin na napakahalaga pala. Katulad ni Mama Mary, matutuhan nating makinig sa Diyos, maniwala sa salita ng Diyos. Mapalad ka, Maria, mapalad ka sapagkat naniwala ka sa pinasasabi ng Diyos. Kasi makikita mo, di ba, bukod kay Maria, ang Anghel Gabriel pumunta rin kay Zacarias. Si Zacarias, kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, na kung saan wala ano-ano nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na katayo sa gawing kanan ng dambana ng kamanyang. Nagulat si Zacarias, sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang dalangin mo. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakanak ng isang lalaki at Juan ay ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at maraming magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa harapan ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inumin na kalalasing. Siya ay mapupuspos ng banal na Espiritu Santo mula pa sa bahay bata ng kanyang ina. Marami sa mga anak ni Israel ang papanumbalikin niya sa Panginoon na kanilang Diyos. Mauna siya sa Panginoon taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasundin ang mga ama at mga anak." At sinabi ni Zacarias, "Papaano ko po matitiyak na mangyayari ito sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa?" Sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo mabuting balita at sinabi ko na sa iyo at ngayon ay mabibingi ka at hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita mo, si Maria naniwala, si Zacarias nagduda, nag-alinlangan. Kaya nga nagalit ang anghel sa kanya. Ang sabi ng anghel, "Ako'y naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo mabuting balita. Sinabi ko na sa iyo at ngayon mabibingi ka at hindi makapagsasalita." Kasi bakit? Sapagkat hindi ka naniwala sa sinasabi ko na matutupad, hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapag ang tao pala, katulad ni Zacarias, hindi naniwala sa pinasasabi ng Diyos, may parusa. Katulad ni Zacarias, nabingi siya, hindi siya nakapagsalita. Ganun din ang tao. May pandinig pero bingi. Kasi hindi sila naniniwala sa pinasasabi ng Diyos. At minsan din nila nasasabi ang katotohanan sapagkat wala silang paninindigan sa tama, sa kabutihan, sa katarungan. At yun ang Diyos. Kaya nga sa ating buhay, makikita natin na si Mama Mary naniwala, si Zacarias nagduda. Kaya makikita mo, hanggang sa hindi pa sinisilang si Juan Bautista, si Zacarias bingi at hindi makapagsalita. Hanggang sa ito'y naisilang. At nung sinunod niya ang pangalan, sinulat niya ang pangalan ng kanyang anak na lalaki ay Juan, doon siya nakapagsalita. Minsan ganito rin sa buhay ng tao. Na kapag pala sinunod mo ang Diyos, wala kang takot sabihin ang katotohanan. Hindi ka magiging duwag. Tulad ni Mama Mary, matapang niyang sinunod ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, siya ay pinarangalan bilang reyna ng langit at lupa. Sa ngayon, maraming duwag. Kasi kulang sa faith. Hindi sila naniwala sa mabuting balita ng Diyos. Ang biyaya ay mula sa Diyos. Ang kagalingan ay mula sa Diyos. Ang kaligtasan ay mula sa Diyos. At kaya tayo may lakas, may hininga dahil sa Espiritu
sa hininga ng Diyos. Kaya sino tayo na tao na hindi makikinig sa mabuting balita, sa salita ng Diyos, na nagbibigay buhay, na nagpapagaling sa lahat ng tao. Ito yung kulang sa tao. Dinadaan nila sa lakas, sa talino nila. Pero makikita mo si Ma'am Mary, hindi niya dinaan sa lakas, hindi niya dinaan sa kung ano-ano, kundi pinanghawakan niya ang pananalig, pagsunod, pakikinig sa salita ng Diyos na pinasasabi ng Diyos sa Anghel Gabriel. Kaya siya ay punong-puno ng galak at sigla. Taglay-taglay niya ang Panginoong Diyos sa kanyang puso. Ito ang ating hangarin sa buhay. Hindi masama ang kayamanan. Ang masama, kung hindi natin nakita kung gaano kapangyarihan ng Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos. Si Mama Mary, maraming pagsubok, tumanas ng hirap, pagsubok, pero kitang-kita niya ang kabutihan ng Diyos. Kaya naman ang mahal na ina, kung saan, di ba, pumanaw si Mama Mary, nilibang niya mga alagad ng Panginoong Hesus, at nung bumalik sila, hindi nila nakita ang labi ng mahal na ina, sapagkat ang mahal na ina ay iniakyat ng Diyos, katawan at kaluluwa sa langit. Lahat din tayo aakyat sa langit. Kung tataglayin natin ang pag-ibig, pananalig sa Diyos. At para mataglay natin ito, tulad ng mahal ni ina, maniwala tayo sa mabuting balita ng Diyos. At sundin natin ang kalooban ng Diyos. Upang nasa ganon, mabuo sa atin ang malaking pananampalataya sa Diyos. Dahil ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makakapakinig lamang tayo kung may mga ngaral ng kanyang salita. Amen? Kaya nga kung ang tao may messenger, ang Panginoong Diyos may messenger din. Pinadala ng Diyos ang Anghel Gabriel para magsabi kay mahal na ina. Di ba kapag ikaw ang head o manager ng isang kumpanya, may-ari, hindi ikaw ang puntahan mo sa ganito. Sabihin mo sa kanya, mapopromote ko siya. Lalo na ang Diyos, meron siyang messenger. Kaya nga, sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, pinapadala ng Diyos ang mga kaparian, bishop, pope, para ibahagi, ipangaral ang mabuting balita ng Diyos. At tayo rin ng mga laiko preacher ay sinusugo ng Diyos para isigaw ang katotohanan na mapalad ang taong nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Kaya, wala ka mang yaman, wala ka mang pera, may sakit ka, inapi ka, inagawang ka, inapakan ka. Hindi na sukatan ng pagiging mapalad o kawawa. Ang pagiging mapalad ay kung sumasayo ang Panginoong Hesukristo. Mapalad ka. Amen? Kaya nga sa ating buhay, pag sumikapan natin, makamtan ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Kaya pag araw ng linggo, magsimba po tayo. Ibigay mo ang araw ng pamamahinga. Ipangiling mo yan. Hindi lang pagsimba, dumalo tayo every Sunday fellowship. Ipangiling natin ang araw ng linggo. Makinig tayo ng salita ng Diyos, maniwala at isabuhay upang maging mapalad. At sa abang kalagayan ka, itataas ka ng Diyos. Marami kang bayarin, ang sagot ka ng Diyos. Katulad ng mahal na ina, itinaas siya ng Diyos, pinarangalan bilang reyna ng langit at lupa. At tayong lahat, nawa ang buhay natin humantong sa langit. Iakyat ng Diyos sa langit ang ating kaluluwa. Dahil nakikinig tayo sa Diyos, naniwala, sumampalataya at sumunod sa kalooban ng Diyos at gumawa ng kabutihan. Kaya sa lahat, nawa, sama po kayo sa ating Sunday fellowship. Every Sunday po yan, 12:30 hanggang 3 o'clock ng hapon sa Santo Domingo Parish Office sa 2nd floor, Quezon City. Maraming salamat po and God bless us all. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with
strength and thy power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come through the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka naming lahat. Panginoong Diyos, hipuin mo lahat na nakikinig, nanonood sa mga oras na ito. Pagkaloob mong kagalingan ng bawat isa, sa lahat na naririto, sa lahat na nanood, nakikinig. Nananalig kami sa isang salita mo lamang, kami gagaling. 10 na aming mga mahal sa buhay. Iingatan mo at ililigtas, pagpapalain. Sabi mo nga, Lord, matuwa ka, magalak ka, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Kaya Lord, punin mo ng kagalakan ng lahat na noon nakikinig. Punin mo ng kapayapaan, dahil kayo, Panginoong Jesucristo, ay nasa aming puso. Kaya Lord, dinadalangin namin lahat, Lord, ipagkaloob kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, and God bless us all. You're watching ETVN Philippines.